Cavite na isa sa vote-rich provinces, nangampanya ang tandem ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino pati ang kanilang mga kaalyado. Nanguna sa kampanya si dating Vice President Leni Robredo na ngayon ay siya nang nag-e-endorso ng kandidato. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Aakalain mong 2022 presidential elections ang People's Campaign Kick-Off Rally ng senatorial tandem ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga kakamping noon muling nagpakita ng kanilang suporta, kabilang ang ilang celebrity na may performance pa. Dumagundong palalo ang Dasmariñas City Arena nang si dating Vice President Leni Robredo ang lumabas at nagsalita. Sa kanyang talumpati, inalala ni Robredo ang pagtutulungan hindi lamang ng mga Caviteño kundi pati na ng ibang Pilipino. Maipanalo lang sila. Hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Kaya sa May 12, muling nakiusap si Robredo sa mga botante na ibalik sa Senado si Kiko at Bam. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Tara na! Ipanalo na natin Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan! Matapos ang mensahe ni Robredo, mas lalong nabalot ng kulay rosas ang arena nang itaas niya ang mga kamay ng dalawa. Miss na miss ko po talaga ito. Pumarap din sa publiko si dating Senador Laila De Lima na first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List. Nabibwisit na ba kayo sa mga lantarang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan? Laban po natin itong lahat. Present din si Attorney Shell Jokno na pambato naman ng Akbayan Party List. Bago ang kampanya sa Cavite, dumalo ang tandem ni Kiko at Bam sa misa sa UP Diliman, saka nagbahay-bahay sa Quezon City. Sa pre-election survey nitong Enero ng Pulse Asia, lumabas na nasa 15 to 16 ang ranggo sa senatorial race ni Kiko Pangilinan, habang ang kanyang katandem na si Bam Aquino nasa 15 to 18th place. Kaya ito ngayon, sa unang araw ng kampanya, nagbabahay-bahay sila para muling ipakilala ang mga sarili at ilatag ang kanilang mga plataforma sa mga botante nang sa gayon makapasok sila sa Magic 12. Bahagi ito ng pangako ni Robredo na tumulong sa kanilang kampanya bago niya tutukan ng pagtakbong mayor sa Naga. Kaya naman mataas ang kumpiyansa ni Kiko at Bam. Kumbaga sa basketball, di ba? Second quarter na tayo. Medyo tinambakan tayo ng first quarter. So babawi tayo ng second quarter hanggang sa dulo, may papanalo na natin. No? So this is a continuation of our patuloy ng ating simulain ng gobyernong tapat. Kami naman klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon at kami naman po ni Senator Kiko, klaro na ang pinapanigan namin yung taong bayan. Yung focus namin, in his case, yung pagkain, yung murang presyo, pagbaba ng presyo ng pagkain, at sa akin naman, yung mga reforma sa edukasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.